Attention mga ka-vlogs, Philippine Postal ID latest update ngayong buwan ng Mayo. Magkano ang bayad? Ano ang mga dokumento? At paano ang proseso? Gaano katagal dumating? Pag-uusapan natin dito sa video. Hold up. Hello mga ka-vlogs, welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Eto ang pinaka-latest update ngayong buwan ng Mayo para sa Philippine Postal ID. Kung nagbabalak kayo na kumuha nito, magkano nga ba ang bayad? Ano ang requirements? Gaano kabilis dumating? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, kung bago ko pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So, eto na nga po, mabalik tayo. Latest update po. Mabilisan lamang tayo dito sa Philippine Postal ID. Para yan ngayong buwan ng Mayo. Baka kasi gusto nyong kumuha para magkaroon kayo ng valid ID sapagkat isa nga po ito sa kinikilalang primary valid ID. Accepted valid ID dito sa Pilipinas, itong Philippine Postal ID at ito din po ang pinakamabilis na makukuhang valid ID sa ngayon. Para po sa requirements, para makakuha dito sa Philippine Postal ID, dalawa lamang po ang ating kailangan. Una ay ang ating proof of identity. Ang proof of identity po ay ito po ang ating pagkakakilanlan. So, ang una dyan, pwede tayo mag-present ng birth certificate. PSC birth certificate. Photocopy lamang, pero dalhin nyo na din po ang inyong original copy, baka kasi hanapan kayo. Kung wala naman po kayong birth certificate, pwede din po ang isang government-issued ID. Gaya po ng SSS ID, UMID, passport, driver's license, PRC license, at iba pa pong government primary issued ID. Kasi proof of identity po yan, mga ka-vlogs. Pangalawang requirements po sa pagkuha ng Philippine Postal ID ay ang proof of address. So, ang proof of address, maaari po tayo mag-present ng certificate of barangay, certification po mula sa barangay nagpapatunay kung saan tayo naninirahan. And kung wala pong certificate of barangay, ay pwede naman po ang proof of billing, gaya ng water bill, internet bill, electric bill, at iba pa po. So, yan po dalawang requirements. Hindi na po natin sinali yung ating accomplished application form dahil available naman po yan sa Postal ID nationwide kung saan kayo kukuha. Wala yung bayad. Libre lamang yan, mga ka-vlogs. Magkano nga ba ang bayad? Ngayong 2025, pinaka-latest update sa pagkuha ng Philippine Postal ID. Meron tayong dalawang klase sa pagbabayad. Una po, yung regular fee, which is 550 pesos, mga ka-vlogs. So, may increase kasi, dati kasi 504 lamang ito noong hindi pa po suspended. After the suspension kasi, yung nag-resume na, ay naging 550 pesos na po. So, merong 51 pesos na increase. Kunti lang naman, And yung 550 pesos na yan, gaya ng sinabi ko, regular fee po yan. Kasama na dyan yung VAT at yung delivery fee. And kung gusto nyo naman po ng rush, pwede din po. That is 650 pesos kung rush po. So, yung regular fee naman po kasi ay nasa 1 month po ang pagdating yan sa atin. 1 month for regular fee na 550 pesos. Pero yung rush po na 650 pesos, 1 day lamang yun. Kaso lang, ang rush, yung 1 day, tanging sa main office ng Post Office, Manila po,
available yan, no? Swerte na kung malapit kayo sa Manila post office sa main dahil pwede ang one-day process doon. Pero kung province tayo or outside Metro Manila, nasa 1 month po. Pero mabilis na din po yung 1 month, di ba? Kesa naman sa national ID na ang tagal-tagal, ilang taon bago dumating. Yung iba nga hindi pa dumating hanggang ngayon. So dito na lang tayo sa postal ID. So para po sa mga gustong kumuha at magkaroon ng valid ID, no, ang ating Philippine Postal ID available po sa mga post office. Pumunta lamang po kayo, no? And available po 'yan ang application form doon, and then magdala na lang po kayo ng bayad para tuloy-tuloy, no? And then antayin niyo po ng 1 month ang inyong postal ID, and then 1 day din po kung rush, no, sa Manila po yan. So yan po ang pinaka-latest update dito sa pagkuha ng Philippine Postal ID, mga ka-vlogs. Kaya naman, ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Sino po sa inyo ang nakakuha na ng Philippine Postal ID simula January nitong taon 2025? Dahil nitong taon nga lang po, nung January, bumalik o nag-resume ang Postal ID application. No? Kumusta po? At sino sa inyo dito ang nagbabalak kumuha pa? Pakikomento naman sa comment section na nasa baba kung saan nyo ito gagamitin. Bago ka magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click nyo po ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa Philippine Postal ID. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat, totoo lamang.